Good morning. Part 3. Atong theme is captivate the heart of the family to Christ. Part 3 ni siya ha. Okay. Or influence the heart of the family to Christ. Okay? Sa ako nang gikaingon, alam ko gamay i-recap nga importante kay nga punto sa akong gi-share sa inyo atong mga previous mga Sundays is ayaw gid mo kalimot sa definition sa Wikipedia which ni rema gyud sa akong heart ba ang definition sa Wikipedia about the word parent. Okay, ang word parent is sa Wikipedia is gitawag na caretaker or caregiver. So kung ginikanan ka, mamalamdong ka na ba? Ang definition sa parent ba is caretaker o caregiver, then naa na siya punto nga bugat kay nga gustong i-remind ang Ginoo sa atoa. Okay, nakuha ko ninyo? Nagpasabot na siya na ikaw ug ako dili mo'y ginikanan na ng bataa, kung dili ikaw ug ako caregiver ra ka o caretaker ra ka ana nga bata. Now, again balik ko na po ako na share sa inyo ha. 2 Sundays ago, naniingon ko, a king is not made on the day of coronation. Okay? A king is not made on the day of coronation. So, yung pasabot, anak, pag muingon ko, pag bubuhi ko na statement, a king is not made on the day of coronation. Sa Binisaya, anak, ang hari, wala siya na himong hari sa dahang gikoronahan siya. Nagsugod ang iyang pagkahari right at that time nga natao siya. So pagkatao ana niya kibaw mo kun sa pag bugat kay nga insight ani diri is mao ni. Kanang mga monarchical kingdom kini diri wa kay takibaw ani kay demokrasy man ta. Kanang mga gitawag na to na belong sa royal families, dili ka basta-basta mahimong yaya anang ilang mga anak. Aliko na ko. Kanang na belong sa royal family sa Europe, particularly England, Norway, kanang uban na Sweden, uban diha unsa pa na diha. Sa ako lang gamay na katunan og nahibaw-an, dili ka basta-basta, pwera lang anang uban nga manguhag yaya nga way training ha. Pero kung ang imong amo nimo nga hari ug amo nimo nga reyna, particular kay sila sa upbringing sa ilang mga anak, dili na sila mukuha og yaya nga wala mo graduate sa 4 ka tuig ug unsaon pagyaya sa mga bata nga anak sa hari ug reyna. So kung makuha man gani kang yaya anang ilang mga anak, meaning to say na orient gyud ka o na educated gyud ka unsaon na pagpadako na nga mga bata nga ang mindset sa hari ma-instill nimo, ang manner sa hari ma-instill ug matudlo nimo sa bata, ang lihok sa hari matudlo ni mus bata. Everything gikan sa paglihok, the way he thinks, the way he decides, the way he acts, everything yun nga iyang lihok. Unsay lihok sa usa ka hari kinahanglan imong yung matudlo ana nga bata sa dayang dako na siya. Itugya na siya sa mga gitawag na to tutors, teachers o kanang gitawag na to binisay bag royal yaya. Para unsa man? Para ma-maintain ang culture o lifestyle sa iyang ginikanan. Now, armed with this insight, kini siya, balik ta sa atong definition sa word parent. Ang word parent is caregiver o caretaker. Nga naman, kinsam day ginikanan ani mga bataa? It's God. Nganong gisalig man as Ginoo sa imuha? Kini lang. Nganong gisalig man is Ginoo sa imuha? Kini mga bataa. Kibaw ba ka? It is for the purpose of maintaining, teaching the lifestyle and the culture of heaven. Ang purpose ana para ma-maintain ang lifestyle, matudlo ang lifestyle, ma-maintain o matudlo ang culture sa langit, ma-maintain o matudlo ang culture o lifestyle sa Ginoo. In other words, gihatag na sa Ginoo sa atoa kana nga mga bata for the purpose of raising up godly children. Nakuha ko ninyo? It is for the purpose of raising up godly children. Ikaroon ang nahitabo, gisalig sa imuha ang yaya, wala man nimo sila mapadako.
Now, kini siya mga igsuon, applicable ni siya, dili lang kay sa pagpadakog mga bata, kung dili kung nagdala ka Bible study, nagwali ka, applicable ni siya in all areas, labi na sa mga tao nga nag-mentor og tao, o ngay mga tao nga dagkang ilang ginsakpan. So, ang purpose ana is to raise up godly children. Unsa man aron? Unsa man mo pag-raise up imong bata? Parent, unsay parent, caregiver, caretaker, anong imo man ipasali as pastor? Kung imong anak nimo nayabag ng kinabuhi ana, di man ako problema. Ang pirmirong responsibilidad ang ginikanan. Hello? Wow, ninyo? Ang hitap po mga dres mga parents, i-outsource. Murag call center ba? Nakuha ko ninyo? Murag call center ba? I-outsource nimo ang value sa imong mga bata. Sa asa man? Sa eskwelahan. I-outsource nimo ang morality sa imong mga bata sa ilang barkada. I-outsource nimo ang morality ug education, spirituality sa imong mga anak, sa media, sa TV, and everything. Ikaw ginikanan, wala ka mo take of full responsibility sa education sa imong anak. Kuha ko ninyo nga igsoon. Now, balik ta sa akong illustration na gigamit. Last Sunday. Kana nga eskwelahan, mo gamit ko illustration nga eskwelahan. Kana nga eskwelahan, sa kadaghan sa mi-graduate diha sa law, mi-graduate sa engineering, mi-graduate sa education, inig-take nila bar exam, inig-take nila board exam sa civil engineering, inig-take nila teachers board. Sa teachers board lang, halos-halos hagbong. Sa mechanical engineering or civil engineering, hagbong. Sa law, ni samot, way ni pasar. Unya mo adto ka dito sa eskwelahan, mo ingon na eskwelahan, bugo manggod ang among mga estudyante mo nang way pasar-pasar ni mga bata. Nya naabta na lag 3 to 5 ka tuig, ang passing rate sa inyo school 1%. May nalang gani nakaabot og 1%. Dili ni sa pagkondem ha, kundi sa pagpamata ni. Kinsam na si Piatron? Si Piat sa estudyante o si Piat sa tudlo? Sipyo sa tudlo. Now, kung ang imong anak, inig mo abot ang panahon, when life's trials and testings hit them, kikining life's trials and testings, problemas kinabuhi, mo ni gitawag na kung mga igsoon og final examination or prelim examinations kinabuhi. Kung napalpak ang imong anak physically, failure ka sa father. Kung napalpak ang imong anak financially, failure ka as a father and as a mother. Kung napalpak ang imong anak sa relationship, failure ka as a mother and a father. Kung napalpak ang imong anak when we talk about peace, joy, and righteousness, when we talk about social life o relationship with other people, kung ang imong anak napalpak anak nga area, ano man? Because, you fail to teach your children. Ikuha ko niyo mga ison. Nasabtan ninyo. Kaya kini mong kong ginikanan, muram ko kag university, ani. Di mo ko na pwede good nga, sa 5 ni mo kaanak, nga imo napadako, pag abot panahon, imong ingnon ang imong mga anak, hindi mo mga bata, di mo ni maminaw na mga bugo, hindi mo ta, no, ayaw ko taga-excuse ng anak, nga naman. Ay mo kalimot atong bangiitan, kay nga Roman Emperor, ni ingnan niya yung anak. Di ka pwede mahimong emperor na. Your failure as a child is my failure as a father. I-take responsibility siya sa kapakyasan sa anak. Nga naman, wa niya matudlo o insaktong values ang iyang mga bata. You see, most parents dili ni pag-condemn sa parents double standard tayo. Nga mo ingon kog double standard? Para sa mga anak nga naadiri, nga wala inyong ginikanan, it's about time to parent your parents. Wala'y perpekto nga ginikanan, wala sa'y perpekto nga anak. Pero kung ang imong ginikanan, naghisgot o Ginoo niya, di nimo makitaan nga nagbasag Bible, naghisgot o Ginoo niya, di nimo makitaan nga nagampo, naghisgot o Ginoo niya, di nimo makitaan nga mo inilid o simba. Double standard Ayaw yung mong kalimot mga igsuna, children
They barely listen to us, but most of the time, they copy us. Unsay imong nabisihan, ug naabot nimo as ginikanan, maura pud nay maabtan sa imong anak. Pero sa ako nang gikaingon last Sunday, tanang ginikanan successful yun in terms of training. Successful sila in terms of training, successful sila in terms of discipline kung unsay gusto nilang mahitabo sa ilang ginikanan, sa ilang mga anak. Ngano mo ingon kung successful? Wala tay i-condemn ha, wala tay i-condemn. Tanang ginikanan successful in terms of training of disiplina sa ilang anak. Ngano mo ingon kung successful? Kay kasagarang anak liwat gyud sa amahan or inahan. Nakuha ko ninyo? Liwat gyud sa amahan o inahan. Kung ang amahan o ang inahan dysfunctional, the way they teach their children, the way they brought up nila ilang mga bata, they are raising up dysfunctional children. So, in other words, successful ang ginikanan. Ano man? Naka-raise up sa dysfunctional nga mga bata, liwat niya. So, nakuha ko ninyo? Nasabtan ko ninyo? Dili mo gina mahitabo. Nga kung ang inahan o amahan, wakwak, ang anak, dili mawakwak. Mao mo gina itudlo si law of eugenesis, ang kabaw, mga anak o kabaw. Ang iro, mga anak o itoy. Ang iring, mga anak o iring. So, ang dysfunctional parents, mga anak ng dysfunctional parents. Nakuha ko ninyo? Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo ang bukod masabot? So, we have to be conscious kung imo man ganin ang gidisiplina imong anak. Take note ha? Kung imo man ganin ang gidisiplina imong anak, imo man ganin na siyang gitrain, see to it, conscious ka, asa na siya padong. Conscious ka, asa na siya padong. Sa mga padong, maginikanan diri, isang kamot. Mga ulitaw o daga, paliw ko isas kamot din, isa sa kadiyot, sa di po kong padayon. Isang kamot. Sa mga ulitaw o daga, nga padong maginikanan, isang kamot. Sa mga ginikanan po, puspon ako, sa mga ginikanan po, dili pa uwahi ang tanan. Hello? Sa mga ginikanan po, murag sakit-sakit yun atong gibuhian ng buntag, no? Pero sa mga ginikanan po, dili pa uwahi ang tanan. Natay pa maagi anak. Basta sa ako nang ikaingon, ang law of eugenesis nagsulti nga kung unsay amahan or ginikanan, maupod ng anak. Unsay imong nabisihan, ayaw mong kalimot aniha. Unsay inyong nabisihan, mao na masunod sa imong anak. You're talking about God and yet you are spending most of the time on material things. Hello? Naghisgot ka Ginoo, naghisgot ka pag-ampo, naghisgot ka pagsimba. Anyat ang imong naong tuas material nga mga butang, double standard ka. Kuha mo ninyo? Isabtan ninyo? Now, we have to remind ourselves, ay yung kalimutan, nara katapusan. Sa di pa kong padayon. Katapusan sa introduction, dili katapusan sa message. We have to remember that at this moment of time, natas pinaka-critical nga era sa atong panahon. Nga naman, this is a battle of culture. Battle of culture. Nga naman ko battle of culture. Ikaw amahan, ikaw inahan, namoy kultura, nakay culture. Nga gusto nimong itudlo sa imong anak, pero sa imong kabisi, wa nimo magahini ang imong anak og panahon nga ma-project nimo, ma-impress nimo, ma-teach nimo sa imong anak ang culture nimo, lifestyle nimo, ang nahitabo. Ang imong anak, ang ilang ma-absorb ang culture o lifestyle sa ilang eskwelahan. By the time mo tudlo kasi mong anak, natay bata diri, nga naglingo-lingo ko, grabe naman tay bata. Tingnan niya yung nanay. Ay kog tudlo inay. Nanay ra ka, dili ka ma'am nako. See, kita mo, unsa ka lig-on ang influensya sa teacher, mas tuhuan pa si ma'am kay ni nanay. Ano man?
Kamao man mo tudlo ang teacher. Nga naman, nigi-eskwelahan 4 ka tuig. Ako ninyo, na interaction pa niya. Gi-eskwelahan og 4 ka tuig. Unsaon pagtudlo? Unya kita ginikanan ni eskwela bata. Unsaon pagtudlong anak? Wala, uy. Ang imong mga anak, imo ra nang gipasagdan. Pero na exception pod. Nga naman, na may gracias Ginoo. Naman po yung mga ginikanan nga badlungon. Pero mga anak, puros ni Dool Ginoo. See? Nagya po exception. Okay? Na exception. Ang una, now, alang sa mga ginikanan na, pabor po dis mga amahan o inahan. Sa bata-bata pa ko, gusto na kong usbon ang kalibutan. Pagka dawak yun ako sa mensahe ba? Kung ko Ginoo, pagkabukat ang mensahe gusto na kong usbon ang tibok kalibutan o tibok Pilipinas. Sa dahil niwali ko sa Mindanao, kunya giingnan mi dito sa pastor kay lawom kay akong giwali, giingnan ko sa pastor Domingos buntag, pastor wa ko kasabot sa imong giwali. Able among purtahan, wa na ko plano pawalihon ka. Panguli mo duha sa imong manghod. Panguli mo. Gusto na kong usbon, nginganlan mi kulto. Gusto na kong usbon tibok Pilipinas, gusto na kong usbon ang tibuok kalibutan. Di ko lisuda mo na aning trabaho. Murag di yun ako mada. Niuli ko sa Toledo. Giimbitar ko mga youth camp, speaker ko mga women's fellowship or men's fellowship na mga gathering sa churches. Yan may mga pastor nga mga critical sad. That was before Di gikulto na po ko. Wa na po ko masabti na mga statement akong lawom nga para pakuha lang ko sa attention ko para paminaw silang tarong. Di man motiwas og tarong paminaw. Di man maminaw tarong. Di, nakulto na po ko. Then I realized ko, bisag Toledo, Ginoo, di man ako mausap. Niabot ko sa conclusion nga, ang amo na lang balay mo akong usbon. Hala, di manggihapon ako mausap. Di gina ako maisa. Kaliwat na lang na ako ng kusbon. Di mausap. Ari ko pamilya. Di kaya po mausap. Frustrated na lang ko. Then nakamata ko. Nga ako rin yun ay mausap. Pinaagis gracias Ginoo. Ako rin yung kumiling mo. Dito ko nakamata. Isip mga ginikanan. Kung namoy mga anak na dagko na ayaw gyud mo kabalaka na. Nganuman. Isa unsaon mo dok-dok anay mong anak. Sa gamay pa na siya, hello, you can impose behavior by force and intimidation. Sa ginikanan, ayaw kalimutan niya, sa bata pa na siya, ayaw kalimutan niya, you can impose your behavior by force and intimidation. Sa unsang pamaagi, gusto ka nga dili na siya anang kinaiyaha, pulihan mo kay imo inon. Dili gani ka mag-usab, kinig yung bilya mo landing sa imong lubot nimo. Karon kay imong bata ni dako naman, dili naman siya bata. Dako naman siya. Di ang imong pamaagi by force and intimidation lang gihapon kay gusto nimong usbon iyang behavior. Hala kay misukol naman. Nganong misukol man na? It's about time to check your approach. Hello? Misukol naman. Maglalis na mas bay. Ano man It's about time to change your approach. Ano man? Ang imong bata, dili na bata, dako na. Unsay imong ilabay sa iya pong ibalik sa imuha. Ano man? Ang maritain siyang ang kulata naman. Muana naman siyang Tinuod man nga nasayop ko pero dili na ko bata. Binataon pa gani ko kausahon ko ning ginikanan ako. See? Musukol na. Ngano musukol man? Dako naman. Unya nagtan-aw siya nimo hinahinay sa tan-aw mo. Ang imong tuhod nimo na puno ng arthritis. Sukla na ka. Di mo ingon nang kaisip ginikanan, way batasan nga anak. Pero in other words, gusto ka mausab imong anak, pero ikaw mismo as ginikanan, wala ka mag-usab.
We are dealing with two important things in this world. Ayaw yun mo kalimutan, ang atong gidil ani nga kalibutan, nga di yun nato makontrol o di yun nato ma-stop is, ba mo kunsa? Time and change. Usbo na ko, ayaw yung kalimot, isip ginikanan. You have to remind yourself that we are dealing with these two factors nga bugat kayo, nga di gyud nimo mausab o di sad nimo makontrol. Diba mo unsa? Time and change. Di nimo ma-stop ang time. Biyaan gyud kas time. Di sa nimo ma-stop ang change. Biyaan ka sa change and you cannot control change and control time. Unsa may mahimo nimo sa time? You can only manage time and manage change. If change is taking place outside, o ikaw mismo, di ka ma-change, patay ka. Tagaan ta mong illustration ha, gahi man kag-o, kay naanad lagi kasting init. Pag adto nimo sa Amerika, nisod ang winter. Ikaw kay gahi gyud kag-o, ang imong yung gustong sulubon, kanang yung summer outfit, inigmatog ka, at patay ka, di ka katog. Ano man? Pag nag-winter ang gawas, it's about time to change what you are going to wear. So, sa may message, ana? Ang message, ana, is, ang mga bata, they are growing so fast, they are changing so fast. We ourselves also must change our approach, must upgrade our approach. Kuha ko ninyo. Now again, balikon ako. Naipunto nga akong ihatag sa inyo this morning nga importante kayo ning kinahanglan natong hibawan. The abused becomes the abuser. Ay gyud mo kalimutan na. The abused becomes the abuser. Balik ta sa insight ha about the battle of culture ha. Battle of culture. Battle of culture. And then, ayaw mo kalimot sa insight nga akong ihatag, the abused becomes the abuser. Ang giabusuhan, nahimo na ron, nga mo'y ng abuso, sa unsang pumaagi, yara. Sa gamay pa ka, gikulata ka sa imong ginikanan, kinatsila. At kag mayok, kinatsila yun, bunal dirib, gagmay na sipyat, hampas may kusog hampas. Sa dihang nana kay pamilya, kung unsay gibuhat sa imong amahan sa imo ha, mao po'y gibuhat nimo sa imong anak, sobra pa. Kuha ko ninyo, the abused becomes the abuser. Ngano man, there was a point sa imong kinabuhi nga gidawat na nimo ang gibuhat sa imo ha. Gidawat na nimo. Gidawat na nimo ang gibuhat sa imo ha, nga realidad, gidawat na nimo nga sakto. Mo bitaw na, magbantay ta maayo mga igsoon sa gitawag na itong battle of culture. Kaya kung when we talk about kingdom of God, balik ko na ko ha, puro pa ni introduction. When we talk about kingdom of God, living and dwelling in the kingdom of God, it's a culture and a lifestyle. Kaya kinahanglan nimo mahibawaan. Di na nimo mahibawaan if you will not study God's word. Okay? Tawa, take note ha. Di mo mahibawaan if you will not study God's word. Ang atong text, sud sa tulo ka Sunday, sa pirmirong Sunday, ikaduhang Sunday, karon ikatulong Sunday, ang atong text nga gigamit is Deuteronomy chapter 6, verses 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Mauna itong text ha, nasa Deuteronomy, maglibog mo ko. Maglisod mo kung nito ka na eh. Murag dako kay nga word para sa kuha ba? Deuteronomy. Okay, Deuteronomy. Ato lang binataon. Okay, chapter 6 verses 1 up to 6. Verses 1 up to 7. O na tong text ha. Sa verse 1, gitudlo ta when we talk about the laws of God, the commandments of God, the degrees of God, pag maghisgot ka nig balaod sa Dios, mga sugo sa Diyos or degree sa Diyos, naghisgot na siya about the Word of God. Okay? Hello? Makalimot ha? Naghisgot na siya about the Word of God. Verse 1 pa lang, gipatudlo na ang Word of God. Take note ha?
Gipatudlo ang Word of God sa verse 1. Kung imong tanawon sa verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, 5, 6, and 7, gipatudlo ang Word of God. Asa? Dili sa imong silingan. Dili gani pastor patudloon sa imong mga anak. Ang patudloon, ikaw gani isip amahan o ginahan. Hello, mga amahan o ginahan. Kung naman gani ko'y tabang pangayoon ninyo, dili kwarta. Dili. Bonus na lang muhatag mong kwartas ko pero kung naamang gyud gani ko'y tabang nga pangayoon sa inyo nga importante kay nga tabang, nga makatabang yun mo dako sa ako isip alagad sa Ginoo. Wala ko'y laing gipangayo. I-disciple ang inyong pamilya. Adi, kapastor mo na responsibilidad. Adi, kapastor na responsibilidad. Obserbarin ang mga simbahang dagko sa syudad o sa Manila o sa Amerika. Nganong successful ilang pastor, gitagaan nilang panahon sa pamalandong ug tuon. In fact, mga Bible studies, di na mo imuda. Dili na mo imudala. Kaya kung ako pa'y muda sa Bible study, wala na. Mura mo mga anak nga naasbay, nga nagatang pa, kanus naman po sunod kaon pa, nga dagko na kayo maglawas, wag yun ganun mutabag trapos lamisa. Hello? Sige lang tag komentaryo dito, dili na mao. If there is something nga akong pangayoon sa inyo nga tabang sa ako you need to disciple your children. Akong amahan ug akong inahan, na sila sipyat in terms sa bunal, pero successful sila. Ngano man, nahatag nila sa ako sa akong manghod, ang pinaka-importanting butang mabilin sa ginikanan ngadto sa iyang anak. Kay ba mo unsa? Ang gugma sa Dios. Mami, di man ni perfecto, daghang sipyat. Daddy nako daghan tog sipyat. Pero ang ilang passion sa Ginoo, ang passion ni lulag ni lolo, bidot yun na sa kuha. Nakita yun ako ba, nga gamahanan yun ang ginubuhi yun siya. So anak po nga area, nalipay ko nga akong inahan o gamahan, akong lulog, lola, akong mga iyan. Ni take time yun sila, akong iyan, maldita mo gito kayo, makaingon sa kus akong, kung ako siyang gisalon sa ako ang standard ron, double standard po siya ba? Nga naman, maldita man kayo. Kading malita ha. Kaingon ko, dili sa ginikanan, trainer siya. Pero gagmay pa mi, basahan mi Biblia. Ipay chapter gina, kada hapon. Nya, i-share gina niya sa mua. Nya, mugamit na sa Bible, ganay picture, kay kining bata, ganahan yung tanaw picture. Gidisciple mi nila. Mag-devotional mi, kada gabi, kada buntag. So, mauna, brothers and sisters, kung naman ko'y pangayoon ninyong tabang, ay yun mong kalimot. Number 1, take the initiative to disciple your children. Number 2, model what you preach and what you teach to your children. I-model yun ang gusto ni mong itudlo sa imong mga anak. Gusto ka nga imong anak mo simba? O ikaw mismo mo simba ka? Sa mga umaabot nga mahimong ginikanan ha, ayaw mong kalimot aning awali, importante kay listanan. Sa mga anak po nga naadiri, nga wa ang ginikanan, it's about time to parent your parents. Tudlui sila. Nga what they are teaching is double standard. You are talking about God. Ano, takita na ko nimo, most of the time, you are so busy with material things. Hello? We have to disciple our children. Okay, take note ha. Verse 1 up to 7. Ipatudlo ang Word of God. Asa? Sa imong mga anak. Ganon di man mo matudlo ang Word of God? Simple. Ganon di mo matudlo? Kaya makikalibutan sa Word of God. Ganon sa kikalibutan sa Word of God? So simple. Simple logic. Because you don't know God. Hello? Why is it that you cannot teach the Word of God? Because you don't know the Word of God. Why is it that you don't know the Word of God? Because you don't know God. Now, kini siya mga igsuon, dili ni sa pagkondem. Giwali ko ni to wake us up. Unsa ka importante ang Bible. Unsa ka importante ang Ginoo sa atong pamilya.
Bisa klaro-klaro lang. Isa inyong kamot. Kinsay nakahurot sa Bible. And yet you claim you are a Christian. Christian ka, o niya ka kahurot sa Bible. O na niya kahurot o na. Old and new. Take note ha. Old and new. Praise God. Hallelujah. This is our textbook. City net na to. Christian ta, and you don't know your... My God. Hallelujah. Ngano di man ta kasabot ani? Simple, so simple. Ngano di ta kasabot ani? We'll give you illustration para makamatata. Ngano di ta kasabot sa Word of God? Ngano di man ta kasabot sa law books? Kaya di man ta lawyer. Ngano di man ta kasabot sa medical books? Because we are not doctors. Ngano di man ta kasabot sa civil engineering books? Because we are not civil engineer. Ngano di man ta kasabot ani? Answer me. Because you are not a son of God. You are not a son of God by experience. Son of God lang ka, intellectually. Sakit. Pero mo na'y kamatuuran. Dili ni again sa pag-condemn na burden akong kasing-kasing. Nga naman. Kanang problema sa gawas. Ngano, wingon ka, kurakot ang Pilipinas, kurap ang government sa Philippines, bisag asa ta kurap. Kung gusto ka masulbad, kung gusto ka asa nagsugod ang korupsyon, pag microscope, ang i-microscope ang pamilya. If you want to check where corruption begins, it begins within the family. How you handle money. Tingala ka nga nung kurap sa gawas, tanawang pamilya. Mga bata, nagtanaw silang inahan o amahan. Kurap kay sa kwarta, kurap kay sa oras. Trabaho alas 8, butungag alas 9:30, mo out og alas 5, ni out og alas 3. See? Kurapta in terms of time. Lupig ta sa hapon, nga di mo to Ginoo. Duty alas 9, butungag alas 8. Out og alas 5, mo out og alas 6. Gisugo kasi mong mama at papa. Palit ang sukli imong gitaguan. Unsa na? Small scale corruption. Mao na pag mahimo na kang politiko, dili na piso imong gikawat, millions na. See? Kung na corruption sa gawas sini pa. Kung gusto ta mo tabang sa Pilipinas, dili tas pamilya manukat. Unsa man ako pagtabang ako mga anak pasurgahig nag-o. Unsa man ako na sila pag-disciple ay kaka-problema sila pagkagahig o kay di kita nimo mausab. Wa tay lain mausab atong kaugalingon. Kay kung mausab ka, kana sila mausab. Ngano man? Di gyud na nimo malikayan, maliwat na sila nimo. Kung badlungon ka nga amahan, aw ay ka balaka maliwat ra na nimo imong anak. Kung kurap sa kang ginikana, maliwat ra gid na nimo imong anak. Mo bitaw na, wa mo matingala, kung ang ginikanan panday, ana gyud namang lusot anak panday. Natanaw akong ginikanan, pastor. Akong apuhan pastor, akong mga iyaan o uyuan pastor. Unsa ni tabos ko ah? Wa gyud na ko iplano ha. Di sa ko gusto ani, pero unsa may nitabo nako? Pastor. Kaya kung wak-wak pa sila, ungo pa sila na ungo na po ko. Yang kakuyaw, upgraded pa yun, hybrid na ungo. Yan, nasa ko hakunin, nasa po ninyo mga igsoon. So simple. Ngano di man ta kasabot sa Bible? Ngano di man ta kasabot sa medical books? Because we are not doctors. Ngano di man ta kasabot law books? Because we are not lawyers. Giun sa Manila nga nahimo silang lawyer. They study to attain a consciousness of a lawyer. Giun sa Manila mahimo silang doctor. They study to attain a doctor's consciousness. Nakuha ko ninyo? Ano di mo siya kamubasa? Kaya huwag ka mahigugmas, Ginoo. O sige, so this Bible, love God. Verse 5, chapter 6, verse 5. Love God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your might. How do we spell love? Ay mo kalimot sa spelling na to sa love, ha? Ang spelling na to sa love is T-I-M-E. 'Di ba? T-I-M-E.
time. Ay kog sultii nga nahigugma kas Ginoo. Tell me how you use your time. Unsay imong nabisihan gikas buntag hangtod sa gabi. Sulti ra baginis Bible. Nga ang tao nga nagtukod og balay. Now, this is very important. Why you to listen to me carefully? Gisulti ra baginis Bible, Matthew 7, 24-25. 1 Corinthians chapter 3 verse 15 man siguro, 7 basta gikan 13, 14, 15, 16, 17, 15 kutob. Ang taong buang nagtukod siyang balay sa bas, pero ang wise nga tao nagtukod og balay dihas bato. 1 Corinthians chapter 3. Unsay imong gitukod sa bato? Kung nagtukod ka sa bato, kahoy, uhot, ug uban pa, ang kinirabang examinations kinabuhi, moabot ra ba gini natong tanan? Unsay pasabot ani examination? Unsay imong gigahinan og panahon? Ayaw gyud mo kalimot ani. Unsay imong gigahinan og taas nga panahon? Sunugon ginas kayo. Og ang tanang kahoy, uhot ug uban pa, sunog gina. Ang magpabilin diha ang bulawan ra yung silver o precious stones. Unsay pasabot ang bulawan, silver o precious stones? Ang mabilin diha ang kinaiya ra gyud Ginoo. Wa ko ninyo? Sunugon ka para mabilin ang kinaiya sa Ginoo. So unsay imong gipanday gihutdag panahon, sunog gina ba? Kuha ko ni mga igsoon. Kinahanglan ta magmata. For us to develop the consciousness of a son of God, we have to love God. Among kalimot ha? For us to develop the consciousness of a son of God, we have to love God with all of our heart, soul, and might. And we have to read God's word. Ganun daghan man di kasabot, ganun daghan man di ganahan mong basa ani, ha? Tanawa paminaw mo ba iyo? Ganun daghan man di ganahan mong basa sa Bible because they don't understand the Bible. Why? Hibaw mo ngano? Because this book is not intended for us to understand intellectually. Ganun, this book nabuhat ni siya para unsa man to communicate to us spiritually. Dili ni para sa imong utok, para ni sa imong espiritu. So that's why most people, when they open the Bible and they cannot understand the Bible, nila, basa ko na, sabot ang Biblia, gubat diri, gubat dito. Ano ba? Simbolik man ito na diri. So dili ka makasabot ani, not until you will attain this thing that I call the consciousness of the Christ within you. The consciousness of a son of God. Dili nini mo masabtan. Kung wala kay gitawag na kog spiritual consciousness. How to develop spiritual consciousness? Again, balik ko. How to develop spiritual consciousness? The only way to develop spiritual consciousness is to study, meditate, and practice. High-tech ng panahon ron, pahimusla na to. Bumog ko siya buhaton kada gabi Kana magbasa kas Bible old school na. Asabot mo say old school kinaraan. Pahimusla na tong technology ron. Unsa nga technology, pastor? Kanang Matthew, Mark, Luke, and John hangtod Revelation na may audio ana. Pwede na nimo himuon nimong playlist sa YouTube. Patukaron na nimo while naglimpyo kas bay ang Book of John, Book of Matthew, Book of Proverbs. Pwede na nimo patukaron sa background or patukaron nimo during natug ka para dito pa sa subconscious mind. Old school na siyang basa, pero ganahan ka pun kumubasa. Kaya isugo man tas pagbasa. Pero wala ko mapriso diha. So sa pamilay pumaagi, maminaw tagwali. Mga igsuon, kung ako lang inyong pangutan-on, kuwang ra gyud Domingo. Kuwang ra gyud. Kinihagikan kini sa akong kasing-kasing. Kung ang imong pagpamalandong sa Ginoo kada Domingo ra, unya gikas Lunes hangtod Sabado na malandong kag may kung saon nimo paginansya, kung saon nimo sikat ka. Kung saon nimo mugwapa ka.
Mapasas na lang ng imong naong. Sa pininsans problema, lupig lang ka na ako, bisag upaw. Di pagyapon mahibawaan ng hapit na 50. O, tanawas, jay-jay, o. Kinis jay-jay ka na, may idaran, jay-jay. Basta naas Ginoo. Makatawon sa tamo. Kaya na-emosyonal sa kong kadiyot ron na. Grabe kayong move spirit ba? Islami. Basta naakas Ginoo. Ang principle of minus 10 sa imong edad, naagin na. Say, minus 20 pa gani. Moingon sila sa hala, pastor, ka na mula magka 30 years old. Praise the Lord, hallelujah. Natag-anan, gindi mo. Praise God. Basta naakas Ginoo. Stress-free. Nagpasabot ba nga walay problema? Naay problema. Pero sa mga anak sa Ginoo, ang problema, madako o magamay, ato ng pamahaw, panirugtong panihapon. Kauno na nato, nga naman. Those problems, mahimula ng stress kung wa kay godly perspective. Mas muna ko, stress lang na siya kung wa kay godly perspective. Kung na kay godly perspective, all those problems, kabaw mo unsa na siya? Opportunities. Sabtan ko yung mga isuot. Naunsa man introduction naman hinuunta ko. Tubo man ako mabasa akong notes diri. Lahit yung Holy Spirit, no? Lahit yun. So balikon ako, to develop spiritual consciousness, we have to study, meditate, practice. Ayaw iduso sa imong anak ang Biblia, ayaw kalimot aning tulo. Take initiative. To those people that surround you, especially to your children, take the initiative to teach the Word of God. Kung saan man mo pag-teach sa Word of God? Sa verse 7, gingon, teach them diligently to your children. Pero sa wa pa ka moabot sa verse 7, sa verse 5, gisugo ka to love God with all of your heart, soul, and might. Nga naman, because you cannot teach effectively the Word of God, you cannot teach effectively or diligently the Word of God to your children's children kung unsa man. If you don't love God, ang tao nga nahigugmas Ginoo, dili manikas. Ang tao nga nahigugmas Ginoo, dili mangurap. Ang tao nga nahigugmas Ginoo, intentional gid siya. Sa ako na imong kalimot ha. Sa ako nang gikasulti last Sunday, be an intentional parent. Intentional yun kasi mga anak mo minsi. Ang imong lihok ba, nakahibaw kag unsa imong gitudlo niya. Pag naay problema, unya imong giingnan imong asawa, paubos lang ta. Walay mo react ka. Ang imong anak, imong gitudluan sa pagpaubos. Imong asawa, gusto na mo hambat sa kontra. Imong inan, pasensya. Pag imong kaugalingon, kakita imong anak, tas mama nagpugong. Si papa nagsulti, gibuhat ni papa, gibuhat po ni mama. Nagtudlo kag pasensya. Pagmata si imong anak, pagbuntag, nakitaan ka, nagampo. Pero pagmata si imong anak, nakitaan ka, nakitbi ka. Nag-games ka, wala. Ang imong gi-raise up nga anak, gamer. Ikuha ko ninyo. Ay sila pugsa pabasa Bible. But you have to model what you teach and what you preach. Number 2, you have to model what you teach and what you preach. Number 3, kinahanglan ka mao ka mo trigger curiosity silang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Kung saan man mo pag-trigger curiosity silang kasing-kasing, you have to point them to God. How? By telling stories. Stories of how powerful God is. Unsa kagamhanan ang Ginoo. See to it nga ikaw nga nang istorya, naka-experiensya gyud kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ako lulag lulo, putin daghanang istorya ato bahay Ginoo. Maminaw ko, pirmiro moingon ko lisuda tuhuan ani, pero ako man mismo sa dang gitawag ko sa Ginoo, moingon ko sa Ginoo, Lord, i-prove gyud nimo sa ako ang buhi ka kay imo man akong gitawag. Gi-prove gyud sa Ginoo sa ako nga miraculous gyud siya. Naa gyud. Ayaw tabangi ani. Og dire, nga naman, if you try to solve all problems, ayaw mo kalimutan, all problems, na gitawag na to mental solution.
Kung naana siya mental solution, naapod na siya spiritual solution. Do not seek mental solution. Seek spiritual solution. Nga naman, pag sulbaro na nimo mentally, you cannot experience that God is alive. Kasi pasabot ako, di nila nimo gamiton nimo, no, dili na. Di na mo pasabot. Ang akong buot pasabot, maminaw ka sa Ginoo unsay solusyon. Ang pamaagi sa Ginoo unsaon pagsulbad ang problema para maka-experience ka sa supernatural na pamaagi. For example, nakautang ka. Ayaw pa nabi dito. Kunya mangutang ka, ngano man? Ngano nangutang lang ka para ibayad sa utang? Kay wa ka kapasinsya. Wa ka kapaabot nga tagbuon sa Ginoo. Ang provision sa pagsulbad sa imong utang, mao nang ang imong gibuhat nagpadungog-dungog ka. See? Hello? Daghan kag kwarta. Nasakit. Gusto mo niya sulbaron diri. Diri, og diri. Pag ang tao napaganin ay kwarta, di jud na mo duol sa Ginoo. Sultian ta mo. Di jud na nimo ma-fake sa kuha. If that person napaganin ay kwarta, iya ginang hutdon tanan yang abilidad. Pila ka buk dato nga ako nakaunsilan nangasakit nangulik Pilipinas ba mo kung si sultilas ko pastor nahurot na akong kwarta pastor inangadto sa Europe pastor o sa Amerika patambal kanang Montelibano diha sa Bacolod naampuan pa ko na diri sa Maria Luisa perting datua daghan kay sakyanan pero kuyaw sa kay sakit cancer. Ba mo asang cancer? Das dilay. Ang bangag anak kadako itom. Dato kayo, dato kay daghang kay sakyanan. Bugnaw kay aircon sa balay, portinindutas balay, lingkod ko sa lingkuranan, mura ko giduyan. Pero magunsa man na mura ka giduyan ang imong cancer na sa imong dila. Hello. Unsay sulti niya? Ang akong treatment pastor, tambal ako gikas Germany. Pati pa mga mananambal diring binisaya pastor na hurot na nako. Hurot-hurot na akong kwarta. Karon muduol ko sa Ginoo. See? Muduol sa Ginoo kanusawan. Kay wala mo sa kwarta. Kanusan kang duol sa Ginoo? Kana lang. Unya na gipiangan ka? Hello. Kung wise ka nga naa kay wisdom, you should know the most important things in life. And you should know also the not so important things in life. Kinahanglan mahibaw kag unsay pinaka-importanteng butang ug tagaan mo priority. O kinahanglan ma-define ko nimo eksakto ug unsay mga butang na dili importante. Ako pa niyo mag-isot. For us to teach our children diligently about the Word of God, we have to love God. Nga naman, sa ko nang ikaingon, if you want to know God, ay yun mong kalimot, ani. If you want to know God, just love Him. Kana lang yun. Ingnang Ginoo, gusto dyan ko makailan mo. Hay nagpangayon, unsay pangayon mo diha? Kalimti sa nauban mo pangayon. Ano man? Ang tao no, muduol na sa Ginoo kay nangay puhunan sa negosyo. Pagtagaan na sa Ginoo puhunan sa negosyo di na makitaan. Ano man? Nga na may puhunan. At tunguna, daghan kay manimba. Daghan kay mo appeal sa kung Bible study sa Cebu. Bao mo kung sa pre-request, pastor, matagaan na unta ako bana. Sa dang itagaan sa Ginoo bana. Wala na mo fellowship, wala na mo Bible study, ako po tala. Asa naman kasis? Gusto, busy na kayo sa kumbana, maligo mo gubig dagat, kada mo ipis. See, nakita ninyo? Ang simbahan na puno sa mga tao nga, nagkalain-lain lang ang gusto. Pagtubagon sa Ginoo, goodbye Father God. Nana ko'y puhunan. Goodbye, Father God. Nana ko'y trabaho. Goodbye, Father God. Nana ko'y bana. Goodbye, Father God. Nana ko'y asawa. Sakok na pastor. Busy na kay mini. Tagaan ko pa kay asawa.
Sigihan ako pa swimsuit, pastor, dito sa Maribago. Siksi mo kayo, maligo kong tanaw, pirmi, pastor ba niya. Iparang-parang po na ko itong ubang mulakaw dito, nga labaw, makasiksi ako sawa. Lingaw kayo ko, pastor. Sa wala pa, grabe mo, Lord, nagay kong bana, Lord. Sus, Ginoo, hallelujah. Dili na pangitaon, muabot na. Ay, di mo kabalaka mga isod. Pag muduol po kas Ginoo, matagbaw ka. Nga naman, daghang kayo mo presentar. Magbantay po mo presentar. Kaya naiuban nga mo presentar sa imong kinabuhi, mga panuway na. Ay, padaan na. Mapalayo ka na sa Ginoo. Ko, ang sapnan ko ni mo isod. So how will we, unsaon man mo pag-teach mo children diligently? How will you be able to teach your children diligently? You have to love God. Unsa to number 1, take initiative. Number 2, unsa to number 2? We have to model what we preach and what we teach. Number 3, point them to God. Trigger the curiosity deep within their heart. Kinahanglan mapukaw ni mong curiosity silang kinasularan. Sa unsang pamaagi? By telling them stories that God is powerful. Kinahanglan mismo. Ako mga amigong pastor, nga maminaw ko sila mga istorya ba. Dili sila mag-Bible study ha. Pero ako, rin siyang gipaminaw, gipangutanan ako mayo. Sayunan mo sa ako, di matrigger akong curiosity unsa kagamahanan ng Ginoo. Daray na ako'y amigo nga pastor, nadala na ko na diri adtong una, namatay na ra ba bagulang. Sa wala pa sa maborn again, ako di man kumutuo ani adtong una. Oy, sa wala pa sa maborn again, 15 sa katuig gaipon sa engkanto. Yung daw na 15 katuig gaipon sa engkanto. Ha, di ka kana ko nung karkar, na ko nung airport diha. Oh my God, karkar pastor na airport. Sa daghan ko na kayong dato diha sa karkar, na engkanto. 15 katuig sila. Pero kay pausad mo 15 ga-reach out niya, nga maluwas siya, pwede pong pagka-power. Usa ka Baptist, nga deacon sa Baptist, namatay. Why kaliwat? Namatay ha? Anang adlaw namatay. 2 days before, na intercessor sa Amerika, gipadaygan. Giingnan sa Holy Spirit, adtos Pilipinas, palitan ng minatay, anak nga murgi. Ampue, kaya ako nang buhion. Sensitive mga Holy Spirit, tungtunga sa Amerika. At tungtunga sa Amerika, sensitive kay Holy Spirit, gibaligya yung balay, para i-plate lang og back and forth Pilipinas. Pag abot sa Pilipinas, ni Dritsos o sa kamurgi, gipalitom, patay lawas sa tutawhana, kumplito pas nga, no kapilido ha, ang gihatag sa Holy Spirit sa Amerika, di mo matingala na, di ka makurious na. Kubay ka na, intimasis, ginoon ni mga tawhana, oy, maunay na kapa-invite ako. Gipalit niyang minatay, pag humanag bayad, gikuha na sa murgi, giampuan, pag-ampo niya, nabanhaw. Gikas pagka-baptist, nahimong Pentecostal. Sulit kayo. Pagkabanhaw, nag-ministry dito sa Masbate. Rooted kay word. Armed with the Spirit of God. Nasaag man akong amigo dito. Kaya niuli siyang ginikanan. Nanala si asawa yung kanto. Na-evangelizean, na-dakpan sa Holy Spirit. Naluwas. Pagkaluwas niya, yung asawa niyang anak, di nakadool sa iya. Kutob kunos tanang inkanto kuno nga makitaan, di na yung nakadool sa iya. Gikan dito na pastor siya. Pagka-pastor niya, napog ko'y na amigo pod, nga iya pod siya po'y hinungdan pod nga na pastor, kuyaw po kay background. Bawa mo ko si background, mamaktulay o mamamarang. Niadtog Masbate kay magtuon og hilo. Nganong mamaktulay man siya mamamarang, kay iyang papa niya mamaktulay mamarang. Maglaag-laag na sila, 8 kabuk anak, nahibaw na nila, paulion silang papa. Kay tugdunan sila, buyog nga tag-5 kabuk silang bukton. Atay ta aning papa ron, kulata kita ani ron, di ta mo uli ani ron. Tugdon ako no, uli na sila. Hasta naghanang mga istoryang katunguan di, nga ako nadungog sa ilaha. Pero dito na ko nakita, nga gamhanan yung Ginoo. Nga naman, nabunagin man.
Na born again sila, pero ingon sila, Pastor, wala man may gi-equip sa Ginoo nga mag-ministry sa syudad. Ikaw, Pastor, gamiton ka sa Ginoo sa syudad. Kami, Pastor, kay bawo man ni asa may gitawag sa Ginoo sa bukid. Kubukid mo, Pastor? Pila naman yung ako gikumidyahan? Pila naman yung pukungo inyo na ampuan? Hala, purti naman naghana ko, no? Kada ampo nila sa ungo, mga ayo. Sa dili man na siya, kuan sakit raman ang ungo, Pastor. Uy, ang uban lang kadawat. Sa atua, Pastor, walay lana-lana. Ato rin na silang ampuan. Pinaagis, dugo ni Ginoong Jesucristo, akong gideklarar ang kumplitong kagawasan ni bayhana, ni bataa. Pastor, iso ka lagi ng itlog, Pastor. O ka ng iso, Pastor, na itong. Kana ba nga mga istorya ba? It will prove to us that God is really alive. Mo na nakapakurious na kung ano ingon ko, naagyo Ginoo. Kung kinahanglan ako mismo maka-experience ko, o ako yun ang na-experiencehan. Dili ang ungo ha, lain po. Kaya taga-syudad man ko. O di sa may makita ng ungo, kaya di may parehas o kalibutan, anak. Ay, experience na ako, Manila, nag-mission ko. Kadlaon pa, anak. Na-experience akong presence Holy Spirit. Grabe ka istanan. Grabe yung presence Holy Spirit. Nisakay kong bus. Gitanaw ko sa driver. Huwag ko tikiti. Nibalhin na mo kong bus. Kaya katulong mo kong balik bus. Hindi pa ko maabot sa kong destinasyon. Ikaduha. Huwag yung kong tikiti. Gitanaw na ko. Imposible man po kayo ma-invisible ko. Gitanaw man ko. Pag ikatulo, magitanaw lang yapon ko. Huwag ko tikiti. Ningon dyan ko na agad Ginoo nag-uban ako. Pag uli na ko, katulog na po kumisakay. Huwag na po ko paplitiha. Nihilak na ko pag ikauno mo. Oy, niingon na ko, Ginoo, gamahanan ka. Kung unsay experience ako mga amigong pastor, imog yung kita-experience ako. You see, magtinakdanay man na. Kung mukuyog kag buangon, mabuang po ka. Pero mukuyog kag mga tao nga naglakaw sa espiritu, magtakdan ka sa ilang dimension of anointing. Ayaw mo kalimot ha, alas katapusan, Proverbs 13:20. He who walks with the wise shall be wise. He who walks with fools shall be destroyed. Proverbs 13:20. He who walks with the wise shall be wise. He who walks with the buangon shall be destroyed. Muna mga igsoon, kung gusto kang mupalawom sa imong relationship sa Ginoo, spend more time reading God's Word. Para inigtudlo sa Ginoo sa imuha, you have to teach the Word of God to your children. Na kay matudlo. Ngano wa man kay matudlo? Kaya wa man kay kalibutas Word of God. Ngano wa man kay kalibutas Word of God? Because you don't know God. Ngano di mo sa kasabot sa Word of God? Because you don't possess spiritual consciousness. In other words, ang imong pagkasan of God, intellectual lang. Naras utok nimo. Kuha mo nimo yung sabtan ninyo. Panahon na mapatata. Ang akong notes, no? Nahuman na lang akong walis introduction. Introduction. Wag yun ako mada. Nagdaladala ko kay iPad dirindaan. Ako na lang ni siradan. Ang part 3 na to, matud na sa part 4. Nasabtan ba yung message this morning? Manindog talas pagtapos?